Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ang Group 9 at tatalakayin po namin sa inyo ang Experiential Learning Theory. Sabi ni Confucius, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Ang sabi niya po dito na kapag may narinig ka is may posibilidad ito na madali mo itong makalimutan, at kapag may nakita ka is maalala mo ito, at kung ito ay iyong gagawin ay maunawaan mo ito. Sa madaling sabi po, sa sinasabi ni Confucius na ito ay hindi sapat na marinig mo lang ang isang bagay o isang pag-aaral. Hindi sapat na makita mo lang ito. Kailangan mo itong maranasan upang ito ay lubos mong maunawaan. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa na lang sa pagluluto. Hindi sapat na nanonood ka lang sa pagluluto. Hindi ka matututo. Hindi sapat na naririnig mo lang kung ano masangkap. Kailangan mo din itong gawin. Kailangan mong magluto upang iyong matutuhan. Kailangan mong maranasan. So, ang teorya po ng Experiential Learning Theory ay teorya po ni David Kolb. Good day everyone. What is Experiential Learning Theory? Experiential Learning Theory emphasizes the idea that learning occurs through direct experiential and reflection on those experience. Ang experiential learning teorya ni David A. Kolb, ang teorya ng pagkatuto sa pamamagitan ng karanasan ay isang balangkas na nagbibigay diin sa pagkatuto sa pamamagitan ng karanasan. Sa experiential learning theory po ay meron pong 4-stage learning cycle. The 4-stage learning cycle by David Kolb. Kolb proposed that an individual learner moves through a spiral of immediate experience, which leads to observations and reflections on the experience. These reflections are then absorbed and linked with previous knowledge and translated into abstract concepts or theories, which result in new ways and actions to adjust to the experience that can be tested and explored. Sinasabi po dito na nagiging epektibo daw po ang pagkatuto kung dadaan tayo dito. Na kapag may naranasan daw po tayong bagay ay hindi lang basta go with the flow tayo, kundi nagkakaroon tayo ng reflection. Dito po may isip natin na kung ano na yung mga gagawin natin sa susunod. Na kapag naranasan ulit natin yung isang bagay is alam natin kung ano yung gagawin natin. Kaya dito sa 4 stages of learning cycle ni David Kolb is magiging epektibo talaga yung learning. Kasi sa bawat bagay na nararanasan mo is kailangan mo magkaroon ng reflection. At sa reflection at sa gagawin mong reflection is dito ka din makakabuo ng konsepto o teorya kung ano na yung mga gagawin mo sa susunod. So, dumako na nga po tayo dito sa 4-stage learning cycle ni David Kolb. Ito po yung 4. Ano po yan? Cycle. Ang una po dyan is ang concrete experience, having the actual experience. Pangalawa po yung reflective observation, reflecting on the experience. Pangatlo, yung abstract conceptualization, learning from the experience. At yung pang-apat, active experimentation, trying out what you have learned. So, magbigay po tayo ng example. Una po dito sa concrete experience. Halimbawa po is nagde-demo ako.
Ayun po yung concrete experience ko. Nararanasan ko mismo. At sa pagdedemo kong ito ay napansin ko na may mga estudyanteng hindi nakikinig o wala yung intention nila, ay wala yung atensyon nila sa mga sinasabi ko. So, doon nga po sa naranasan ko na yun, sa concrete experience, nagde-demo ako at napansin ko na may mga estudyante hindi nakikinig sa akin, is dito na po tayo magkakaroon ng reflective observation, na kung saan magkakaroon tayo ng tanong na bakit kaya may mga estudyanteng hindi nakikinig sa akin? Bakit kaya may mga estudyanteng walang hindi ko makuha yung atensyon nila at wala silang intensyon na makinig sa akin? At pagkatapos po natin mag-reflect o pagkatapos po natin sa reflective observation is magkakaroon po tayo ng abstract conceptualization, learning from the experience. Dito po is makabubuo tayo ng konsepto o teorya na kung saan is magkakaroon tayo ng tanong na ano nga ba ang gagawin ko upang ang mga estudyante ko ay makinig sa aking demo o makinig sa itinuturo ko? Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang atensyon nila? Ano ang gagawin ko upang makarelate sila sa mga itinuturo ko? So, dito naman po sa last stage ng learning cycle ni David Kolb is yung active experimentation, trying out what you have learned. So, yung nabuo po nating konsepto sa abstract conceptualization o yung nabuo po nating teorya ay i-apply natin sa active experimentation. Pwede natin siyang i-apply sa pagpapractice ng demo natin o kaya sa mga susunod na demo natin. Dito na natin gagamitin yung mga natutunan natin sa mga na-experience natin sa concrete experience. Ang experiential learning theory ay meron siyang benefits of experiential learning. Una dito ay ang collaboration and communication. Ito yung pagkakaunawaan at pagtutulungan sa mga proyekto ng pakikipagtulungan. Ang mga kalahok ay nagtutulungan tungo sa isang layunin. Example, ang magkasanib na karanasan sa paglutas ng mga hamon ay nagpapalalim ng pag-unawa sa mga tungkulin ng bawat isa at sa pagkalahatang layunin na nagpapabuti sa bisa ng komunikasyon. Sunod naman ay ang critical thinking, encourage, analyze, problem solving, and decision making. And meron din tayong listening and giving feedback. Ito yung isa sa mga sitwasyon ng experiential learning. Ang mga kalahok ay patuloy na nagbibigay at tumatanggap ng feedback. Ito ay nangangailangan ng aktibong pakikinig upang maunawaan ang mga pananaw at magbigay ng nakakatulong na kritisismo na nagpapaunlad ng mahalagang kasanayan sa komunikasyon. Ang agarang feedback sa maraming experiential activities ay nagpapahusay sa komunikasyon sa real time. Sa madaling salita, ang experiential learning ay nagbibigay ng isang practical or hands-on na kapaligiran kung saan ang mga kasanayan sa pakikipagtulungan at komunikasyon ay hindi lamang itinuturo kundi aktibong binubuo at pinauunlad sa pamagitan ng totoong aplikasyon at agarang feedback. Ito din ay humahantong sa mga malalaking pagpapabuti sa bisa ng komunikasyon at mas malakas na pagtutulungan sa mga sumusunod na pagsusumikap. Nagbibigay din ng experiential learning ng mga pagkakataon upang magsanay ng mga kasanayan sa paglutas ng salunggatan at pakikipag-ayos sa isang ligtas na kapaligiran na nagpapabuti sa komunikasyon sa panahon ng mga hindi pagkakaunawaan.
natuto ang mga kalahok ng mga estratehiya sa pamamahala ng salungatan at pagkamit ng kasunduan.